Okay, so our topic today is about code of honor in the house. Ano sa Tagalog ang code? Kinudkod? Ha? Ang code po ay kodigo sa Tagalog. Kala nyo, kodigo. At kung kodigo, kailan ginagamit ang kodigo? O, mga estudyante, taas ang kamay ng mga marunong gumamit ng kodigo. Sino sa inyong marunong gumamit ng kodigo? Ayun, no? Yung cameraman natin, nagtaas ng kamay. Salamat sa pagiging honest, bro. Kailan ginagamit ang kodigo? Kapag hindi alam ang sagot sa exam. Kapag hindi memoryado ang kanta, mga worship team, gumagamit tayo ng kodigo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kodigo ay madalas ginagamit kapag hindi mo natandaan ang inyong pinag-aralan or nalimutan mo ang sasabihin mo. Tama ba? Eksakto, di ba? Kaya nga, bago mag-exam noong nag-aaral pa kayo, hindi ako kasama doon kasi paminsan-minsan lang ako. Hindi, joke lang po. Hindi po ako nagko-kodigo. Wala. Di ako gumagamit ng kodigo talaga. By the grace of God, wala akong natandaan na gumamit ako ng kodigo. Kasi sabi ko, makapasa ako, hindi. It's okay. Hello? Makapasa ako, hindi, it's okay. Why? I know my capacity. And alam ko, kung makapasa man o hindi, bahala na ang Panginoon. But, you see, nag-aaral tayo, di ba? Pero ito, kaya kayo gumagamit ng kodigo kapag malimit, lalo na nakakatulog kayo doon sa subject ninyo kasi hindi kayo nag-i-enjoy doon sa subject. Meron ba kayong subject noong nag-aaral kayo na hindi kayo nag-i-enjoy? Tinutulugan niyo yung professor niyo, yung inyong yung medyo talagang matapang. Di ba? So, kasi hirap intindihin. May mga ganong teacher din talaga na ang hirap din talagang maintindihan, di ba? So, pilit yung sinusulat ngayon yung mga importanteng bagay sa maliit na papel. Minsan nakita ko yung mga kaklase ko dito kasi yung short, dito sa ilalim ng short, susulat dito yung mga. Hindi ko kayo tinuturuan na yung mga rito na mag-kodigo kayo. What I'm telling is, ang kodigo po ay, kailangan po ito o yung code ay binibigyan ko po ng explanation sa inyo. I'm making it na linawin para sa ating pag-aaral nito, hindi po tayo kung saan-saan mapunta. So, sabihin mo sa katabi mo, kodigo. Ayan. Sa English, code. Yan. Sa mga company, samahan o grupo, meron silang tinatawag na code of ethics or code of conduct. Ano ba yung code of ethics? Code of ethics is a set of official standard of conduct that members of a group are expected to uphold. So yan po yung ethics or dito po nakapaloob yung moral, yung values na kailangan nyo pong i-uphold doon po sa company. Pag gumawa ka ng hindi maganda doon, pwede kang ma-disciplinary action. Tama, because there is a conduct, there is an ethics na dapat mong i-uphold during sa iyong pagtatrabaho. So now, again, ang code ay kodigo na pwede mong balikan kapag meron kang nalimutan. Now, let's describe naman the word honor. What is honor? Honor in Hebrew word, kavod, which is somewhat a joint of honor and respect. So, it's commonly thought that when you honor someone, you are showing them respect. It means you give it a weight of don't
treat it lightly. Ibig sabihin, mabigat po ito, heavy, na hindi mo siya pwedeng i-treat lightly because the word honor nga eh. Pag sinabing honor, mabigat po ito. And you know what? Why is honor important to God? Because honor is an attribute of God and is God's nature. So nature ho ng Panginoon yung honor. Attribute ho, kasama ho ito sa attribute ng ating Panginoon. Honor. What is honor for God? Generally, as I study this, commentaries use the word glorify and also translated it in the Bible as give honor, or it means to bestow. Bestow high esteem, respect, or reverence. You know, honor releases the power of God. Ulitin ko, honor releases the power of God. When we honor, we create a place for God to actually bless our own lives. Ulitin ko, pag po tayo ay marunong mag-honor, we create a place. Ano nga yung honor? Ito po ay grabing pagrespeto, pag-revere, or ano bang mas matagalog pa? Paggalang, sobrang paggalang mo sa isang tao o sa Diyos, of course. When we honor again, we create a place for God to actually bless our own lives. Tandaan po natin ang salitang ito. Sabihin natin, honor. Ulitin natin, honor. Because He is the God of honor and He is pleased in every time we honor. Kasi nga sabi natin, attributes ito ng Panginoon. So pag tayo marunong mag-honor sa tao, sa bawat isa, ito po ay nakakapag-place ng Panginoon, nakakapagbigay ng pleasure sa Panginoon. And you know, pag nagbibigyan po natin ng kagalakan ng Panginoon sa buhay natin, sabi doon, bibigyan niya din po tayo ng reward. Hello? Today, again, I want to share to you this topic about code of honor in the house. In Malachi chapter 1, verse 6, ang sabi po dito, as a son honors his father and a servant his master. Sabi niya, if a son honors his father and a servant his master, if then I am a father, where is my honor? Alam niyo po ba, ang Book of Malachi ay naisulat because meron ng malaking problema. And yung pong problema dito, nawala na po yung honor ng mga bayang Israel sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, if I am your father, where is my honor? God wants His people to honor Him. The 4 chapters of Malachi speaks about honor. Sa Tagalog po, meron Tagalog. Okay, sabi diyan, pinagsabihan ni Yahweh ng mga pangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinararangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinararangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan ka namin nilalapastangan? So as we look at the book of Malachi on this study, actually, again, the 4 chapters of Malachi, God begins to establish His code of honor. Number 1, honor the Father in relationship. This includes God the Father, God or spiritual fathers, natural fathers. This is very essential because the Bible tells us when God gave the commandments to Moses in Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord
your God is giving you. Igalang mo, sa Tagalog, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. So, makinig kayo. This commandment is, I believe, meron po akong nakitang tatlong salitang ginamit, yung honor. First is yung honor the Lord with your first fruits. Kasi pag in-honor natin siya, pagpapalain tayo. Honor the Lord with your body. Yan po. And this commandment na binigay ng Panginoon is very different because in this commandment, meron nung nakadugtong sa dulo. Kapag natuto tayong mag-honor, rumispeto sa ating magulang, sa fathers, the mothers, ang sabi diyan, your days, what? Maybe, what? Long in the land that God is giving you. So this commandment is a commandment with promise for long life. Hello? This commandment is a promise for long life. So longevity, even in the ministry, depends on honor. Whatever God has given you will last long. Kini kayo, if you learn how to honor those above you, honor will increase life. Tingnan niyo po ito. Ang mga taong hindi marunong mag-respect, rumispeto sa Diyos, hindi rin marunong rumispeto sa tao. Uulitin ko po. Ang mga taong walang respeto, hindi marunong magbigay ng parangal sa Diyos, wala din silang respeto sa kanyang kapwa-tao. Ang pagsisimula po ng magandang ugali ay nagsisimula sa magandang ugali mo sa Panginoon. If your relationship with God, you don't know how to honor God, therefore, even yung relationship mo, horizontal, tama ba? Horizontal relationship, hindi din magiging maganda. So again, longevity in the ministry depends on honor. Mahirap pong tumagal even sa ministry, even sa church. Ito, I'm speaking of this, in the church. Hindi po tayo tatagal sa isang church kung hindi natin alam yung salitang honor. If you don't honor God, you don't honor the man of God, the father of the house, even doon na lang sa ating pamilya. Ang hirap po na hindi po maganda yung relationship, walang honor yung ating mga anak sa ating mga magulang. So what God, again, has given you will last long if you learn how to honor those above you. Sino ba yung mga above you? Yung mga taong leader mo. Sa family, meron tayong father, meron tayong mother. Diba? Meron kang kuya, meron kang ate. Sa iyong company, meron kang boss. Hello, andyan ba kayo? Sa school, meron kang guro. And you know what? Meron lang akong nabalitaan at alam ko nangyayari po ito. Marami po kahit mga teacher, nahihirapang magturo. Bakit? Sa kanilang mga estudyante. Bakit? Kasi yung mga estudyante, hindi naman lahat, hindi marunong gumalang sa kanilang teacher. Marami pong estudyante ngayon ay lumalaban na sa kanilang guro. Makinig kayo mga anak, mga estudyante. Learn to honor your teacher. Learn to honor the leaders na kahit hindi mo gusto, dahil ang Panginoon nagsabi, siya ang nagtatayo, siya ang naglalagay, dapat matuto tayong i-honor. Kahit hindi mo gusto ang kanyang ginagawa, kahit hindi mo gusto ang kanyang paraan ng pagtuturo, you have to honor them. Why? Because if you want to live long, honor is very, very important. Honor will increase life. Mas madaling mautas sa Batanggenyo kapag mautas, ang ibig sabihin niyan, madedo.
Yung mga taong walang honor, di ba? Napagsabihan lang, nakarinig lang ng hindi magandang salita sa kapitbahay, binaril na. So, so God, that is not the way God created us. We are not allowed to kill person. Hindi ho tayo binigyan ng Panginoon ng karapatang pumatay. Hello, andiyan ba kayo? Kasama ba yan sa 10 Commandments? Exactly. Huwag kang papatay. Pero alam nyo, sa totoo lang, marami sa atin nakapatay na. Kasi sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ka lang ng galit sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, para mo na rin siyang pinatay. Hello, nandiyan pa kayo? Sino po sa inyo ang may galit ngayon? Taas ang kamay. Mga kapatid, sabihin uli natin, honor. I hope we know that this is a commandment. If God says it, He will do it. This will increase life. Another scripture in Deuteronomy 5, verse 16. So, 10 Commandments, so, binanggit dyan. Dito rin po sa 5 Torah book, in the book of Deuteronomy, the law. The book of the law, Deuteronomy 5:16. Sabi dyan, honor your father and mother as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Another, yan po ay ASV, and CEV naman, respect your father and mother, and you will live a long and successful life in the land I am giving you. Not only God will prolong your life, but God will also give you success. Hello, hindi po ba kayo? Hindi lang ho pahabain ng Diyos ang buhay mo pag marunong kang mag-honor, kundi ikaw po ay magiging successful sa buhay mo. Tignan nyo na lang, magmasid lang po kayo sa mga tao sa paligid ninyo. Sino yung mga taong talagang pinagpapala ng Panginoon sa inyong community? Ito yung mga taong marunong makipag-relationship, makipag-respeto ng kapwa-tao nila. Pero yung mga barumbado, madaling mapatay yan. Hello, yung mga matitigas, mga tigasin sa komunidad. Part po ako ng badak dito sa barangay natin, sa Bagong Bayan. So, badak. Ano nga ba ibig sabihin ng badak? Huwag niyo nang tanong. Napakarami pong mga nakalista na involved sa drugs. May mga kaso. Alam ko, marami po sila. Marami pong mga kaso. Alam nyo, and that was 10 years ago. Ito pong may mga kasong ito, yung iba, marami sa kanila namatay na. Anong ibig sabihin? Yung mga tao talagang pasaway sa buhay, talagang madali ho ang buhay. Again, it is very essential that we need to honor the Father in relationship. Dapat po nating ilagay sa puso natin yan. We need to understand that this is what God is looking for in the verse of Malachi. Kaya sabi ng Panginoon, where is my honor? Nasaan ang aking karangalan na dapat sa akin? Kasi marami pong nangyari sa kanilang buhay sa bayang Israel na kung saan ay nalimutan na po nila yung code of honor. That is why God is telling them, God is saying to them, balik kayo. Balik kayo sa tamang direksyon na inyong dapat tahakin. Sabi ng Panginoon, everything you do, di ba, you despise me,
You disrespect the ministry. You disrespect my position. You can see everywhere the people actually despise relationships. They dishonor the wife. Hey, yung mga may asawa rito, di-dishonor natin yung ating asawa. If she is my wife, then I have to honor that relationship. Hello? Hindi ako pwedeng, I've got to honor her body. She has to honor my body, honor her time, her privacy, her life, honor her everything about her. So the issue in this chapter, that they really don't honor the relationship that they have with God. Kaya po, grabe talaga na medyo ang Panginoon masyadong ramdam niya na wala siyang honor na natatanggap sa panahong ito. That's why ito ang kanyang binibigyan ng emphasis. Naniniwala naman po ako na sa ating kalagitnaan, marunong tayong mag-honor. Amen? We know the word honor. So, again, let's go back. Sa relationship kasi, marami pong klase ng relationship na tayo ay nararanasan. Relationship sa ating parents. How do you honor your parents? Relationship to your wife. Relationship to your to God. How do you honor God? So again, this is the issue na dapat mong maintindihan natin sa chapter na to. God is beginning to take the whole nation because they refuse to respond in honor to the relationship that they have. So gusto niyo po ba na sa loob ng church, marunong mag-honor ang mga tao sa loob ng church? If we want to raise honorable people in the house, we must have people in our church that honor the relationship. Sabihin natin, honor relationship. Let us honor our relationships. What are those relationships? Father and son, husband and wives, pastor and people. Di ba? God and us. There must be honor towards relationship. And this is the thing that we must have inside our heart. Dapat ito po ay nasa puso natin. We must have such dear feeling for relationships that we honor. If you say that you will pray, again, you must pray. If you say that you love your brother, you've got to love your brother. Hindi pwedeng sinasabi ng bibig mo, pero hindi mo ginagawa. Ang tawag po dyan, honor. Pag sinabi mo, dapat gawin mo. Hello, andyan po ba tayo? So alam nyo, pag ganito ang magiging code natin, ang ethics or conduct natin sa loob ng church, pag talagang magiging matibay ang church natin, hindi ho tayo mapapasok o may isahan ng kaaway when it comes to relationship because we know how to honor. We know how to love. If you say you love your brother, you do it. Do it to them. There must be honor in our words. So we must learn to have honor to those whom we have relationships again. This is the things that will establish us in a very powerful way sa ganito pong panahon. Sa panahong ito na kung saan nakikita po natin na halos yung respeto po talagang napakababa, na yung moral values na sa mga tao talagang sobrang pababa ng pababa. Kaya po, dapat maging clear po sa atin ang mga bagay na to. Again, what is the purpose? Saan tayo dadalhin pag marunong tayo mag-honor? Ito ay magdadala sa atin sa mahabang buhay. Long life. We must understand that our journey to the promised land takes time. Ang dami nating pwedeng maranasan po. Narating nyo na ho ba ang promised land ninyo? Sino sa inyong nakarating na sa promised land ninyo?
Kung hindi pa, mahaba pa po ang ating lalakarin, ang ating tatakbuhin tungo sa promised land. Ang dami pa nating pwedeng maranasan. May mga tukso at mga higanting pagsubok sa buhay na pwede nating maranasan. Listen to me, but if you keep honor, then there will be longevity. Your life will last longer. So kahit na dumaan kayo sa matinding mga suliranin, problema sa buhay, nakaranas kayo ng talagang grabing when it comes to relationship, but the honor is there. Naandito sa isip mo, nasa puso mo. God will give you long life. You will live long on this earth. The hand of God will come upon you. Protection will be there. Hallelujah. So whatever you do will last longer. Why? Because you know how to honor. You know, most people do not last long because they dishonor everything. They dishonor civil law, like defamation, di ba? Yung libel, yung slander. Alam nyo ba, na itong mga bagay na to, yung very important po ito sa atin. What else? Ano po pala yung libel or defamation sa Tagalog? Paninirang puri. Hindi po pala maganda yun. Dishonoring pala yun. Pag yung sinisiraan mong kapwa mo, nakita mo lang na gumawa sa ng ganito, pero wala ka namang basis para i-judge yung tao, hindi mo pinag-aralan ano ang nakapaloob, paano nangyari yung bagay na yun, hindi ka nag-inquire sa iba kung anong klaseng tao ito. And yet, sinisiraan mo siya ng puri, sinisira mo ang reputasyon ng tao because of the words that you are saying. Libel ho yun, defamation ang tawag dito. At ano pong nangyari dyan? You are dishonoring the man. You are dishonoring the person. Hello? Iwasan po natin ang mga bagay na to. Yung paninirang puri sa kapwa natin ay hindi kalooban ng Panginoon. Dishonoring marriage law. Ano pa yung minsan na dadali tayo? Yung pag-dishonor natin sa marriage law. May asawa na, naghahanap pa sa Facebook. Mga kapatid, ang sakit nito sa Panginoon. If you are really a child of God, hindi mo kinakailangang maghanap ng asawa sa Facebook. Kaya ka nga binigyan, nag-pray ka ng magiging asawa mo. Binigyan ka ng Panginoon ng magandang asawa, gwapong lalaki, magandang babae. Pero maghahanap ka sa Facebook, you are dishonoring marriage law. Hello, diyan pa ba kayo? Legal aspects. They dishonor everything in life. No respect for it. Some dishonor properties of people. Dishonor the bodies of people. You know what? You dishonor your body, sabi ni Dr. Jonathan David. Ito, medyo controversial ito. But kailangan ko bang sabihin to? Pero hindi naman to controversial. I believe. It's a matter of perception o yung iyong pananaw dito. Marami mga tao ngayon na nauuso na dun sa paglalagay ng mga tato mula paa hanggang ulo, hanggang likod. Lahat ng parte ng bahagi niya may tato. Ang daming hikaw sa ilong, sa tenga, dito, sa dila, lahat na halos nilagyan ng abubot. You know, this is dishonoring your body. Maliban lang, siguro, kung sabi nga ng isang pastor na kilala ko, na mahal ko, kapag ang iyong layunin ay
i-reach out ang campus. Tapos ang i-reach out mo, mga tattoo boys, mga tigasin. Siguro pwede ka rin magpatato. Huwag namang lagyan lahat ng tattoo ang katawan mo. Para lang meron kang kahit papaano maka-relate ka sa kanila. Yung tao hindi umiwas sa'yo. But ang sinasabi ko rito, God is not, the Bible is very clear. Meron po akong nabasa sa Leviticus chapter 19 verse 28. Ito po, sabi dito, you shall not make, wala po yan dyan, you shall not make any cuts on your body for the dead, or tattoo yourselves. I am the Lord. Pero ang sinasabi natin dito, huwag naman nating lagyan ng tattoo buong katawan natin. Huwag naman nating sirain yung templo. The Bible says in 1 Corinthians 6 verse 20, 19 to 20, sabi doon, ang ating katawan ay templo ng Diyos. If you are created in the likeness of God, therefore you are handsome. You don't need tattoo para maging handsome ka. Tama ba? Beautiful. Meron daw tattoo sa lips pa. Sa kilay. Alam nyo, basic po yung sinasabi natin. Genesis 1:26 and 27, God created man in His own image. You are created in the likeness, in the image of God. Kung ikaw ay created sa likeness and image of God, hindi ka, kahit wala kang idagdag sa katawan mo, you are still beautiful and handsome. Palakpakan mong yung sarili. You know, I'm telling this. Maraming young people na dishonor ang body because they are doing these things. Mga kapatid sa TCTL, kung ikaw man ay nagkaroon yan before, humingi ka ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na. Pero, wag mo nang gagawin pa ulit. You are forgiven, but please do not do it again. Andyan pa po ba kayo? Mahal niyo pa po ba ako, mga kabataan? This is one way you dishonor yourself. You don't take care of yourself. That personal hygiene is a way of dishonoring your body. Abusing your physical body with all kinds of nicotine, drugs, alcohol. That is the way you dishonor, including more coffee and tea and tea and tea and coke and coke and coke and gin. Everything na nilalagay natin sa katawan natin ng sobra, we are dishonoring our body. Hindi ito magpapahaba ng buhay natin. Pumunta ho kayo sa ospital. Makikita nyo ho yung mga taong grabe ang hirap na dinadanas. Ito po yung mga taong hindi nagkaroon ng disiplina sa kanilang sarili. They dishonor their body while they are young. Ang iniinom nila, alala ko sabi ni Pastor Wilbert, anong kaibahan ng gin sa Coke? Siyempre, different sila. Kasi yung isa, kulay black, or anong kulay nun? Brown. Tapos yung gin, puti. Crystal clear. Anong kaibahan nila? Pag ako'y uminom ng gin, ano mayayari sa akin? Pag ako'y uminom ng Coke, sobrang Coke, ano mayayari sa akin? Diabetes. So, saan ka pupulutin ito? Walang pinagkaiba ang gin tsaka Coke. May gin light nga. Pero gin pa rin yun. Huwag tayong magpapadaya sa kaaway. Pero, alam nyo, siguro ako talaga ang may guts na mag-share nito kasi hindi ko naranasang uminom ng alak for my, sa buhay ko. Mula bata, hindi ako naglaklak ng alak. Nag-away pa kami ng pinsan ko dyan. Tinakwil pa ako ng aking uncle dahil dyan. Grabe yung
prinsipyo na nailagay sa puso ko na kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ako mapapainom ng alak. Pero nakainom na ho ako ng red wine. Pero hindi naman ho lasing. Ano lang talaga, pag ako ay uminom, kaunti lang din talaga. Hindi naman ako naglalasing. Pare. Mga kapatid sa Panginoon, your body is the temple of the Holy Spirit. If you dishonor that body, you will repay back. Pagbabayaran ho natin yan pagdating ng panahon. Ano lang yan, ngayon okay ka, malakas ka. Pero pag siningil ka niyan, mahirap po pag naningil ang sakit sa katawan natin. So, if you are dishonoring your body, you will repay back. You have to seriously consider this. Again, honor the Father in relationship, that means honor all relationships. So, that is the first code of honor in the house. Number 2, honor the Father with our services. Malakay 1:7-10. You are offering improper sacrifices on my altar, yet you ask, how have we offended you? By treating the table of the Lord as if it is of no importance. For when you offer blind animals as a sacrifice, is that not wrong? And when you offer the lame and sick, is that not wrong as well? Indeed, try offering them to your governor. Will he be pleased with you or show you favor? As the Lord of heaven's armies. But now, plead for God's favor that he might be gracious to us. With this kind of offering in your hands, how can he be pleased with you as the Lord of heaven's armies? Now, not only honoring God with our relationship, or honoring our relationship with the Father, but also honor with Him in our services. What we are doing for Him, do it with honor. God wants us to honor our services, the services that we are rendering to Him. Give Him your wholehearted service, not half-hearted service. If you are in the worship team, worship leader, give Him everything. I'm talking about honoring God with our services. If you are in the technical team, SOCMED team, honor God with what you are doing. How do you show honor in what you are doing? Hindi pwede yung pwede na. Dapat gawin natin ito with excellence. Ano ba, nagpupunas ka ng lamesa. Yung punas lang na ganito lang, ang talagang may puso na sinasabi with honor, talagang lulinisin mong mabuti. Wala kang makikita talagang dumi doon sa ginagawa mo. And while doing it, you are enjoying it. Ginagawa mo to ng may kagalakan. Wala kang tinitignan. Sana makita ako ni Pastor. Ang sipag-sipag ko pa naman ngayon. Sana mayroon man lang ganito. You are not expecting something. Merong mga manggagawa, pero wala na dito nun. Talagang mga manggagawa dito masisipag. Talagang pag tinawag mo, meron tayong gawain dito. Let's go! Wala silang yan na naman, nakakapagod naman yan. Parati na lang lipat dito, lipat doon. Palipat-lipat na lang para tayong Old Testament. Yung tabernacle dito, lipat sa tabernacle. Kung saan sila pumunta, doon sila sumasamba. Well, at least biblical. Hello? At least nasa Bible pa rin na lumilipat tayo. But the point is, sa paggawa natin ito, nag-i-enjoy rin tayo. Dahil alam natin, kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Panginoon. That will make difference.
Ba't ko ba sinabi to? Hindi ho kami napapagod ha. Hindi kami napapagod. Sabi ng anak ko, si Jared, sana lang meron akong merienda. Sana lang meron ganito. Alam mo yon? You know, God knows your heart. If you are serving God with honor, you are honoring the Lord with your services, kapatid, you will last long in the ministry. Magtatagal ka sa church na to. Magtatagal ka sa lugar na pinaglagyan ng Panginoon sa'yo because you know how to honor God with your services. Ako po ay 29 years na po na nagsiserve sa Panginoon sa church na to. Ang una ko pong naging pastor sa church na to ay si Pastor Ernie. Andito po silang mag-asawa, si Ninang Baby. Hindi ko alam na as time goes by, isa rin pala ako sa tatayo dito na napakamahiyain ko pong tao. Sa totoo lang, pag sa prayer meeting na, tatago na ako niyan. Naku po, baka tawagin ako dito. Opening prayer, Bible study, tago. Kaya lang, pag tinawag ka talaga, wala kang magagawa. But you know, ang buhay ko talaga, alam yan, ng mga nakasama ko, sina Pastor Ernie, napakamahiyain ko. Hindi ako makatayo sa maraming tao. Salamat na lang, yung pagiging mahiyain ay hindi dahilan para hindi ka mag-serve sa Panginoon. If you do this with all your heart, you are honoring God with your services. Kapatid, isang araw, magugulat ka sa pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Hindi natin pwedeng limitahan ng Panginoon. Yung one-to-one na ginagawa natin ngayon, yung discipleship na ginagawa natin ngayon, pwedeng ngayon nahihiya ka, nahihiyain ka, hindi mo kaya. But you know, as we do this, consistently, kapatid, magugulat ka isang araw, baka ikaw nang nagpipreach dito. Hello? Baka ikaw na magtuturo dito sa pulpito na to. Why? Because you know how to honor God in your services. Pag naglinis ka ng CR, talagang linisin mo ng maayos. Pero naglilinis, lalagyan lang ng ganun. Yung pang-alis ng disinfectant, ng Sunrox o ano, tapos papabayaan na, hindi na nila lilinisin. Alam nyo, nun ako, kumukuha talaga ako ng brush. Dinudukot ko lahat yan hanggang ilalim. Walang ano yon, walang gloves yan. Kasi pagka, mas maganda yung pag hinawakan mo para mapanis agad. Mag-gloves ka pa, baka hindi mapanis eh. Kapatid, yung mga nakikita nyong nagtatagal sa church, nagiging faithful sa gawain ng Panginoon, nagagamit ng malakasan ng Panginoon, ito yung mga taong marunong magtrabaho ng maayos, lalo na when it comes in the work of God. Hello, alaala ko sina Pastor Ernie, Ninang Baby. Sabi nila, dati nung sa Victory, talagang ano lang sila. Galing sila sa pagiging pastor ng City of the Lord, isang pastor din sa isang church, pero noong sila pumunta sa Victory, sila po yung mga ordinaryong tao, wala silang posisyon. Bawal sa kanila yon. Nagsimula sila ulit maging miyembro, naging faithful sa gawain, hanggang tinaas uli sila ng Panginoon. Hanggang naranasan nilang pagpalain ng Panginoon. Why? Because I believe, sabihin natin the word honor. They know how to honor God in their services. Hindi sila naghihintay na ma-promote sila, na mayroong magsabi sa kanila, i-appreciate sila. No. You don't need to be appreciated. When you are doing it with all your heart, alam ko, ang Panginoon sang araw, kaya kang itaas ng Panginoon. Kaya kang pagpalain ng Panginoon. So give Him your wholehearted service, not half-hearted service. Again, yung mga nasa worship team, talagang ano yan. Kailangan nating patunayan sa Panginoon. If you are presenting offering, yan na. Nagtingin na kayo sa akin. Nang laki na yung mga mata nyo. If you are presenting offering,
give Him everything that is of honor. Don't just take a coin in your pocket and put that coin inside the bag. Learn to honor God even in your giving of offering. We just don't take some coins and just drop it on the offering bag. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, let us learn to honor God. If you know that everything comes from God, bakit hindi mo maibigay ng maayos? Hello, isa rin po sa natutunan ko. I remember ng mga nasa lower pa po ang church. Isa sa naging naituro, I remember si Ninang Baby nagturo nito. Pag ikaw ay magbibigay ng offering sa Panginoon, ayusin mo naman. Yung magandang papel naman ang ibigay mo, wag naman yung galing sa palengke, galing sa bulsa, tapos inilagay na ganun. Ibinato pa. When you give offering to the Lord, make it presentable. Di ba, Sir Jerry, pag ikaw ay nagbibigay ng something, grabe talaga, no? Pag nanliligaw ka, lalagay mo talaga sa magandang presentation yung iyong gift, di ba? Hindi pwedeng dinukot mo lang yan na. Hindi. Nahihiya ka, di ba, Jer? Sir Jer. Sa pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon sa offering, let us learn to honor God also. Ilagay natin yung the best at pinakamagandang bills. Hindi po yung kung ano yung pinakapangit ay ito. Pipiliin pa at yung kukunin yung pinakapangit. Lagay ko na nga ito sa offering. No. God said, where is my honor? Where is my honor? Sabi ng Panginoon. So this is very important, mga kapatid. So pag kami po ay nagbukas yung ating mga anong tawag dito? Sa finance natin ay nagbukas ng sobre ng mga giving ninyo, makikita namin ngayon, wow, malulutong at magagandang pera nakalagay doon. Hindi yung amoy isda, amoy... And we understand that. But what is my point? When you give to the Lord, prepare it and do the best that you can. Why? Because you honor God. We honor God in our services. If you preach, preach with all your heart. If you are cleaning the floor, clean it ng maayos. Ako po ay, ang tagal ko nang tumira sa church eh. And tagalinis po ako dati, kaya pag meron akong in-invite na maglilinis, pag tinignan ko po, alam ko kung sino yung talagang they are giving their best kaysa doon sa hindi. Biruin niyo po, 29 years na ako. Naging caretaker ako ng church. Nagsimula po ako sa basic. So alam ko po kung paano maglinis. In fact, sabi ko nga sa inyo, lahat halos ng gawain sa church, sa loob ng church, mag-karpintero, mag-electrician, mag-electronics, lahat, maglinis ng lahat po ay akin pong natrabaho. Hindi dahil pinagmamalaki ko sa sarili ko, because this is the grace of God. God give me that grace para po magawa ito. Hindi po ito galing sa akin, kasi kung ako lang, bahala ka dyan. Pero dahil we are honoring God, so isang araw, eto na, nakita ko yung sarili ko na nagiging bahagi na rin ako ng pagbibuild, ng pagpapalakas ng iglesia ng Panginoon. Ay, naranasan ko po ito bago ako nakatayo sa harapan ninyo. If you are playing instruments, whatever service, we must honor Him. You know, this attitude is so lacking. That's the reason why most of us starts well but has no power to finish. We don't go too far.
Hindi ho tayo nakakalayo kasi hindi natin naintindihan ang bagay na to. So when it comes to service, we must honor the Father with our services. Gusto nyo pa? Sabihin nyo lang. More? Okay, let's go. Number 3. Honor the Father with our vows and pledges. But nagtatawanan kayo dyan. Honor the Father with our vows and pledges. In verse 12 and 14, people from one end of the world to the other honor me. Everywhere they burn incense to me and offer acceptable sacrifices. All of them honor me, but you dishonor me when you say that my altar is worthless and when you offer on it food that you despise. You say how tired we are in all of this, and you turn up your nose at me. As your offering to me, you bring a stolen animal or one that is lame or sick. Do you think I will accept that from you? A curse on the cheater who sacrifices a worthless animal to me when he has in his flock a good animal that he promised to give me. For I am a great king, and people of all nations for me. Look at the word. Animal that he promised to give. Promised. Pledge. Vows. Everything that we are talking towards God, makinig kayo, everything that we are talking towards God, we must also translate it towards men. Kung ito sinasabi mo sa Diyos, dapat translate mo siya towards men. God is using that as a standard. So we got to honor our vows and pledges. If we make a commitment to people, we must keep it. If you make a commitment to God and we say, God, I vow, if you bless me financially, this is what I will do. When God blesses you financially, don't change. Hello, when God blesses you financially, don't change. Bakit? Nangako ka sa Kanya eh. Nangako ka sa Panginoon na meron kang ibibigay sa Kanya. When you make pledges, it's very important that we honor our promise to Him. God said, when you make a vow, give the best. Honor Him with your vows. Honor Him with your pledges. Honor Him with whatever you say. So whatever you speak, it must carry value. Pag sinabi mo, dapat i-value mo yun. At it must carry value dun sa mga tao na nakarinig sa atin. If you say it is gold, it is gold. Ibigay mo yung gold. Sinabi mo silver, then silver, ibigay mo yung silver. Kung wood, ibigay mo wood. Give it to Him. So whatever you say, you honor God with your words. Ulitin ko, whatever we say, we honor God with our words. You honor God with your pledges. You honor God with your promises. So listen to me. So God is serious in the word He is using is how to honor. Alaala ko po isang propeta, dito na siguro kung magtatapos kasi baka lumalim pa tayo ng gusto. Anyways, merong isang propeta sa Bible. Sino nakakakilala sa inyo kay Jonah? Hindi yung si Jonas. Jonas po yung ano natin. Si Jonah ay isang prophet ng Panginoon. At alam po natin ang kanyang naging buhay bilang isang propeta ng Panginoon. There's a verse here. Basahin natin. Ito po ay Jonah chapter 2 verse 1. Tatalon tayo sa 9 tsaka hanggang 10. Sabi dito, sabay-sabay. Basa. 1, 2, ready, go. Okay.
Ang linaw ng pagkabasa ninyo. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito. Nasaan si Jonah? Nasa tiyan ng isda. Can you imagine, si Jonah nasa ilalim na ng tiyan ng isda, pero nakapag-pray pa siya. Kayo, nasaan na kayo? Verse 9, ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Hindi kayo. During the time na si Jonah ay nasa ilalim ng tiyan ng malaking isda, sa ilalim ng dagat, doon niya na alaala yung kanyang pangako sa Panginoon. At ang sabi niya sa kanyang panalangin, maghahandog, tutuparin ko ang aking mga, ilang pangako? Marami marahil siyang pinangako sa Panginoon. O Yahweh na aking tagapagligtas. Pagkatapos nito, inutusan ni Yahweh isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Can you imagine? Naghintay ang Panginoon sa kanya na maalaala niya yung kanyang pangako, yung kanyang vow, yung kanyang pledge. And then, noong naalaala niya to at napagsisihan niya, Panginoon, tutuparin ko na ang pangako ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, narinig ng Panginoon, sabi ng Panginoon, okay, balyena, bilisan mo, ihagis mo na. Can you imagine? Mula sa malalim na lugar, gaano kalayo kaya yung tinakbo ng isda ng ano na yun, yung pagkanyang, nung iluwa siya. Pagbagsak niya sa buhangin, siguro gulong siya. Hindi ko ma-imagine kung anong kalagayan ni Jonah. But you see, makinig kayo, napaka-importante po nito. Pag tayo po'y nangangako sa Panginoon, kailangan po natin itong tuparin. Baka kaya tayo ay nasa ilalim ng matinding pagsubok, meron tayong mga bagay na pinangako sa Diyos na hindi natin tinupad. Again, God is a God of honor. This is His attribute. He is honor. Honorable. Kaya, di ba tinatawag natin yung mga mayor, congressman, senator, honorable mayor, honorable senator. God is, attribute niya po yung honor. If you honor Him in your relationship with one another, honor Him with your services, honor Him with your vows and pledges. Kapatid, I believe, tutulungan ka ng Panginoon na makarecover. Tutulungan ka ng Panginoon na maging successful. Do not underestimate the power of honor. Honor your God, our God the Father. Honor our spiritual fathers. Honor our natural fathers. This is the message of the Lord to all of us today. Thank you, Jesus. Father God, thank you so much. You are so great. Salamat, Panginoon, sa umagang ito for giving us this message na I believe, Panginoon, nagbigay ng liwanag sa bawat isa. Let the revelation of the Word ay magkaroon ng impact at mag-create ito ng movement, Panginoon, in our spirit, in our lives, oh God. We're sorry, Lord, if there are times, oh God, na di-dishonor ka namin, Panginoon. In our relationships with our wife, fathers. So sorry, Lord God, that even in the works, na di-dishonor ka namin.
Forgive us, O God, sa mga panahon, Lord, na hindi po namin natupad ang aming mga pangako sa inyo. And today, Lord, nagdidesisyon kami na baguhin, Panginoon, ang mga pattern na ito sa buhay namin at sundin kung ano ang pattern na binibigay nyo sa amin, Panginoon. Today, we thank you because you have opened our mind, our heart, Lord God, para maintindihan namin ang mga bagay na to. The code of honor in the house. And I believe, Father God, paparanas nyo, Panginoon, ng tuloy-tuloy, biyaya, kalakasan sa bawat isa. And the blessing na nakapending, Panginoon, ay inyong ibubuhos. Bubuksan nyo, Panginoon, ng langit upang muli, Panginoon, yung mga nawalang pagpapala, yung mga hindi po namin natanggap before, ito po ay matatanggap namin, Panginoon. Because we learn, and we are learning, and we will learn more about honoring. Thank you, Jesus. We praise you and we honor you today. In Jesus' name, amen.